Napasinghap ng hangin sa kawalan si Amor nang lumabas ng sasakyan. Bagsak ang balikat hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil naramdaman na siya kaagad na sobrang pagod dahil sa isang obligasyon na ayaw niya naman akuin. Nangako ko sa aking sarili na hindi na ako muling babalik pa dito. Pero ito ako ngayon, nakakapagod. Sunod-sunod ang pagbuga niya ng hangin sa kawalan. Maya-maya tinapik ni Lucas ang balikat sa ngumiti. I told you, you can stay sa bahay. Ako nang haharap sa kanya. Ako naman na kasi ang pinatawag. Anong magagawa? Tara na nga. Umayos ng tindig si Amor nang tapikin ulit ni Lucas ang balikat niya. Pagdating sa loob, nakapalumbaba itong humarap sa kanyang ina. Nawawalan ng gana makipag-usap sa ginang. Salamat anak at pinaunlakan mo ang tawag ko. Nakangiting wika ng ginang. Walang buhay niyang tiningnan ng kanyang ina. Maya-maya ay bumaling siya sa ibang direksyon. Kayo mag-usap dyan. Tumayo si Amor, walang salitang lumabas to ng visiting area. Napapailing si Lucas sa pinakitang pag-uugali ng asawa. This is our last visit. We can't depend you and I can't depend you anymore. Nang dahil kay Amor pinagbibigyan kita, lahat ng pakiusap, hiling niya sa akin ay ginawa ko. Hindi dahil sa iyo kundi dahil sa kanya. Now stop bothering us. Tumayo si Lucas at bumuga ng hangin sa kawalan matapos tingnan ang ginang nakatungo. Patawad. Yan lang ang masasabi ko. Patawad sa lahat-lahat. Di na nagsalita si Lucas. Diretso lang ang lakad palabas. Huminto muna si Lucas sa gilid ng pintuan kung saan naroon si Amor. May dalawang warden na naroon. Let's go, wika ni Lucas. Di man nagsalita si Amor bagkos naglakad lamang to diretso palabas ng presinto. Tumingala sa kalangitan, bumuga ng hangin at bagsak ang magkabilang balikat. Sinabi ko naman sa iyo na huwag ka nang sumama. Sumama lang ang loob mo dun sa loob. Binalingan ni Amor si Lucas. Ang kaninang malungkot na mukha ay nakangiti na. Kumunot ang noo ni Lucas nang mas lumapad pa ang mga ngiting iyon, sabay tayo ng matuwid. Beach tayo bukas tapos pakasal na din. Tayo-tayo lang, wala nang bisita-bisita, ninong-ninang. Basta doon tayo sa tahimik at payapa na tayong pamilya lang ang masaya. You know what? Pinakaba mo ako kanina pa. Hindi ko na nababasa yung nasa isip mo. Dati-dati ang daling basahin ng reaksyon mo, emosyon at maging laman ng isip mo. But now look at you. You are so brave. I am so proud of you, Attorney Ina Amor Montenegro. Inunat ni Amor ang katawan. Animoy bagong gising at nasisinaga ng sikat ng araw kahit magdadapit hapon na. Umuwi ang dalawa na halos kanilang boses ni Lucas lang ang naririnig. Nang salubungin sila ni Leia at Linda, napangiti na lang ang dalawa dahil nakita ng mga ito kung gaano kasaya ang mga amo nila. Leia, Linda, mag-impake kayo ng mga gamit ninyo. I mean, mga damit na dadalhin. We're going to Boracay. Nagulat, nagtataka, kaya't napatanong ang mga ito. Anong meron, Sir Lucas? Mukhang malinis na hangin yatang pumasok sa mga utak ninyo ha. Natatawang salita ni Leia. Nagkatingin ng mag-asawa. Tumango si Lucas. Magpapakasal na ulit kami. Walang bisita. Tayo-tayo lang. Beach wedding. Salita ni Amor. Nagkatinginan si Leia at Linda. Yay! Sa wakas, matutuloy na ulit. Tumatalon pang salita ng dalawa. Dahil nagbabantay si Naning kay Amber, si Amor na ang nagsabi sa dalaga. Natuwa naman to dahil unang beses niyang makarating ng Boracay ng libre. Si Lucas naman tinawagan si Mario at kinausap niya ito tungkol sa plano. Natuwa naman ang lalaki dahil isasama ang pamilya. Kinabukasan, tumungo si Lucas at Amor sa mansyon. Binalita ang wala sa planong pagpapakasal ulit ng dalawa. Saktong naroon ang dalawang kapatid ng amang si Alfredo. Walang maraming tanong. Kaagad pumayag at sumang-ayon ng mga ito na sasama. Maraming salamat. Siguro naman, kasya tayong lahat sa jet, ano? I will call Andrea para i-inform siya kung wala siyang biyahe. Wika ni Lucas. Up to you, son. I'm glad na hindi na ninyo kailangan ng bonggang kasal. Iwas trahedya, panganib at gulo, salita ng ama. Amor suggestion. Natakot pa nga ako dahil akala ko nagbibiro siya, pero hindi. Salita naman ni Lucas sabay baling kay Amor na nakangiti lang. Tyron, bring your wife. Stop making an excuse and don't hide her from us. Dinuro ni Lucas ang kapatid. Meron ba? Buti pa kayo alam ninyo. Pero ako hindi na orient na may asawa na pala ako.
Tsaka nagmarcha si Tyron patungong minibar na malapit lang sa kusina nila. Di na nakisali sa usapang pamilya dahil alam niyang siya lang pupuntiryahin ni Lucas. Napapabuntong hininga na lamang ang nakatatandang kapatid nang umiwas sa usapin si Tyron. You know, Hemlock, try to understand your brother. Wika ng inang si Celeste. Live his life. Sagot naman ni Lucas sa ina sabay iling ng ulo. So, tuloy na bukas. Are you guys okay now? Tanong ng ama. Nagkatinginan sina Lucas at Amor, ngumiti, saka tumango habang magkahawak ang mga kamay. Yes, nagbook na si Amor kahapon. Boracay, and ang management nang mag-organize ng lahat. I already paid everything. Salita ni Lucas sa lahat na ikinatuwa naman nila. I've never been in Boracay, wika ni Kid. Me too, and I'm so excited to go there. Singit naman ni Caleb. Maiwan ka na dito, total. Puro ka lang naman mobile games. Angil ni Kid sa kapatid. Tss, whatever mom. Dad, talk to your eldest son. He is annoying. Natatawa na lamang lahat kay Caleb na animoy batang paslit na naghahanap ng kakampi sa kanyang mga magulang. Tito Victor, how's Bars and Blake? Wala ba silang balak na magpakita dito? Salita ni Lucas. Stable na kasi ang trabaho ng dalawa sa Britanya. 7 years na rin hindi sila nakakauwi dito sa Pilipinas. At nalimutan na nila ang salitang uwi at relax. Kaya si Divina na ang pumupunta roon para pagtitipon sa mansyon. Bakasyonan ang mga anak. Paliwanag ng tiyuhin na si Victor. Napabuntong hininga na lamang ang mga ito. Pagkatapos sa mansyon, umuwi din agad sina Lucas at Amor sa kanilang tahanan. Nag-impake ng mga dadalhing damit nito at maging kay Lucas. Inabot hanggang alas 2 na madaling araw bago siya natapos. Napalingon na lang si Lucas sa kanyang likuran nang yakapin sabay halik sa leeg ng kanyang asawa na si Lucas. Maalat-alat, hindi pa ako nakaligo. Sambit ni Amor na tumatawa. It's fine. Kinakain ko nga kahit na... Hoy, anong kahit na... Ano? Langya ka talaga ha, naguhugas ako. Tatawa-tawa si Lucas nang pumalagang asawa. I didn't say anything yet, wife. Loko ka. Napahigpit ang yakap ni Lucas sa likuran ng kanyang asawa at pinaghahalikan ng leeg nito. I love you so much, Ina Amor. I love you. Naglalambing na sabi ni Lucas sa asawa. Iba talaga ang aura ni Lucas nang pumasok siya sa madilim na kwarto nila ni Amor. Mahimbing ang tulog ng asawa sa sobrang pagod ni Amor sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit patungong Boracay. Maya-maya, sumampa si Lucas sa kama at kagad hinapit ang bewang ni Amor. Makalipas lang ilang minuto, gumapang na ang mga kamay ni Lucas sa loob ng sando ng asawa. Hindi tayo pwedeng tanghaliin mamaya. Sa kaniyang binabalak mo, Lucas. Hindi nagpatinag si Lucas sa sinabi ni Marie sa kanya. Kinabukasan, Terminal 3, NAIA, private jet. Lahat nagsidatingan. Dumaan sa legal na proseso ang pamilya bago makasakay sa kanilang sariling eroplano. Thanks, Captain Andrea. You're the best pilot. Papuri ni Lucas sa nakababatang kapatid. Napangiwi naman ang dalaga. Next time wala na. Tsaka pumasok na ito sa loob. Napangiti si Lucas. Walang pinagbago ang kapatid. Maugali talaga. Ang gara naman na dito sa loob. Sariling eroplano ba talaga ito ni Ate Linda? Salita ni Naneng. Namamangha nang makita ang loob ng eroplano. Ang swerte nga natin eh. Kinikilig na sabi naman ni Linda. Maupo na kayo. Maya-maya take off ng eroplano. Saad naman ni Leia na kauupo pa lamang din. Leia, pwede palit tayo ng upuan? Nilingon ni Leia si Kid na nakangiti. Maya-maya tinignan niya si Naneng na hindi pa nakapag-seatbelt. Ikaw na ang mag-ayos ng seatbelt ni Naneng? Ngumuso si Leia. Komendat naman si Kid at saka tumayo si Leia. Thank you. Pabulong na sabi ni Kid sabay tingin kay Naneng. First time mo mag-eroplano? Napalingon si Naneng kay Kid nang magsalita ang binata. Bakit ka nandito? Nasaan si Ate Leia? Tinawag ni Leia. Palit na lang kami ng seat. Ganun ba? Okay, paano ba kasi to? Ganito kasi yan eh. Press here and put inside. Easy, right? Thank you ha. Nagautang na loob patuloy ako sa'yo. You're welcome. If you need anything, ask me and I will serve you. Naiiritang tumango si Naneng kay Kid. Salamat ulit pero okay na ako.
Sa kanya tinalikdan ang binata. Napabuntong hininga na lang si Kid, tsaka ngumiti nang tingnan niya ulit si Naneng. Cute! Nasa unahan ng upuan sina Lucas at Amor, kargang anak na pinasasalamatan ni Amor na hindi umiiyak ito. Ang mga magulang naman nila, tiyuhin at tiyahin ay nasa bandang likuran lamang nila, tahimik at naghihintay na makaalis. You okay? Wika ni Lucas. Tumango si Amor. Ayos lang, hindi malikot si Amber. Kukunin ko siya maya-maya sa inyo na makapagpahinga ka. Walang anuman. 20 minutos pa ang hinintay na makalarga ang eroplano. Sakto naman may oras pa sila nang may tumatawag sa telepono ni Lucas. Sinagot ni Lucas yon na hindi na kailangan pang tumayo o umalis sa kinaupuan niya. Attorney Lucas Montenegro speaking. Magandang umaga, Sir Montenegro. Pasensya na po sa istorbo. May babalita lang po kasi kami sa inyo. About what? Nahanap na po namin si Lucio Salazar. Ayon po sa team namin, nasa Boracay siya ngayon. Mag-iisang linggo na siya sa hotel na tinutuluyan niya ngayon. Ayon sa nag-iimbestiga sa kanya. Ano pong plano ninyo? Napasinghap ng hangin si Lucas. Isa-isa niyang tinignan ng pamilya niya, tsaka tumingin kay Amor. Maya-maya nagsalita siya sa kabilang linya. I need your help. Pupunta kami ng Boracay ngayon with my family. Let me know kung ilan kayong po pwedeng makapunta ng Boracay para makapag-provide ako ng... Hindi na kailangan, Sir Montenegro. May mga team kami na nasa Boracay ngayon at i-inform ko na lang sila. Nagawa na rin ang arrest warrant. Desisyon mo na lang hinihintay namin. Go ahead, please. Bantayan niyo siya na hindi makalayo o makatunog. I am with my whole family. I want my family safe and sound. Please do everything na mahuli siya. He's dangerous. Thank you. Huwag po kayo mag-alala. Ang team na namin ang bahala sa kanya. Kikilos ang mga yon na tahimik nang hindi nito matunugan. Maraming salamat. Paki-inform sa akin kung sang hotel siya namamalagi nang maiwasan. Samang-ayon ng kapulisan sa kagustuhan o hiling ni Lucas. Pinaalam niya sa buong pamilya ang pinag-usapan nila ng Chief of Police ng Pasig tungkol kay Lucio. Nabahala naman ang lahat, ngunit sinigurado ni Lucas na magiging maayos ang pagdakip kay Lucio habang naroon sila sa lugar na yon. I'm asking you na wag muna tayong lalayo sa area natin as soon as possible. Binalinga ni Lucas si Amor. Stay here, Tyron. Dad, Tito Victor and Tito Lemuel, come with me. Kid, please look at them, okay? This is an important matter. I'm asking for your cooperation. Nasa lobby na ng hotel ang buong pamilya. Maliban kay Mario na naunang umalis, tumungo sa lugar na binigay ng chief. Labis-labis man ang pag-aalala ng pamilya ni Mario, sinisigurado naman ni Lucas na ligtas ito. I want to come with you guys, but it's better to stay here. Don't worry, I will take care of them. Now, go, saad ni Kid. Mag-iingat kayo. Nag-aalalang salita ni Amor. Tumawag kayo kaagad kapag nahuli na siya, sabi naman ng inang si Celeste. Dong, ang habilin ko. Hindi natapos ang sasabihin ni Anastasia nang yakapin siya ni Lemuel. Oo, maiksing sagot nito. Napayakap na rin si Lucas kay Amor bago sila tuluyan ng umalis. Napabuga ng hangin sa kawalan si Amor habang karga-karga ang anak na si Amber. Ma'am Amor, sa akin muna si Amber. Salita ni Naneng na binigay din kaagad ni Amor. Pwede namang pumasok ng sariling mga kwarta basta walang lalabas hanggat di sila bumabalik. Nandiyan naman si Kid at Caleb na nagmamonitor sa atin. We're safe. Paliwanag ni Amor sa lahat. Alanganin pa nung una sina Anastasia at Celeste, ngunit sa huli, napagtanto rin nila na kailangan din nilang magpahinga dahil sa pagod sa biyahe. Ma, lock your door. Ilak ninyo ang mga pintuan ninyo at huwag na huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino. Tumawag muna kayo sa akin nang sa ganun mamonitor ko rin kayo. Sumang-ayon din ang lahat sa sinabi ni Amor. Don't worry, nakabantay ako kaya't makakaasa kayo na magiging maayos ang trabaho ko, wika ni Kid. Salamat, Kid. Naneng, dumito ka lang sa kwarto namin ni Lucas habang di pa sila bumabalik? Sige po, Ma'am Amor. Kagara na sagot naman ni Naneng. I can stay here too. Kuya, will you please stop? Mom, your son start teasing Naneng. Angel ni Caleb sa nakatatandang kapatid, sabay sumbong sa nanay. Tila nahiya ang dalaga dahil sa pagkadamay nito. Napangiti si Anastasia sa dalaga. Kayong dalawa, pumasok na kayo sa inyong kwarto. Mauna na kami. Celeste, tawagan mo ko if ever. Wika ni Anastasia.
Papasok na rin ako sa kwarto namin ni Alfredo. Amor, inform mo rin ako kapag may balita ka na. Hinaplos ni Celeste ang braso ni Amor. Napabaling siya sa apo nitong si Amber, tsaka hinalikan ng talampakan ng bata at umalis. Dito na rin kami, Miss Amor. Sabay nasabi ni Leia at Linda. Maging ang pamilya ni Mario ni ihatid muna ni Kid sa kanilang kwarto bago rin siya pumasok sa kwarto nila ni Caleb. Isa-isang nag-asialisan hanggang sina Amor at Naning na lang ang naiwan kasama ang anak niya. Napasilip si Amor sa bintana. Maganda ang tanawin sa labas mula sa kwarto nila. Gustuhin bang lumabas ay hindi maaari. Pakalipas sa isang oras, nakatanggap ng tawag si Amor mula sa management ng hotel. Kinakailangan raw siyang makausap dahil sa beach wedding na gaganapin. Okay, babawa na lang ako para makausap ang management. Maraming salamat. Napabuntong hininga si Amor matapos putulin ng linya. Natitig siya sa screen ng kanyang telepono, tsaka bumaling sa anak na si Amber. Naneng, pupunta lang ako ng reception. Tumawag kasi ang management, kinakailangan ng kausap tungkol sa event na gaganapin. Ma'am Amor, magpasama po kayo kay Sir Kid o di kaya kina Ate Leia. Ayos lang, di naman ako lalabas ng hotel. Babalik din kaagad ako. Ma'am, tumawag po kayo kapag kinakailangan ha? Tumango si Amor na nakangiti. Oo, at lumabas na si Amor ng kwarto. Nakasalubong niya pa si Kid na kagagaling lang din sa lobby dahil may concern to tungkol sa kwarto nila. Are you sure? If you need help, call me. Oo, sige na, babalik din kaagad ako. Dumingon pa na isang beses si Amor kay Kid bago siya tuluyan ng pumasok ng elevator. Samantala, nagkaharap na sina Lucas at ang mga kapulisan sa lugar na iyon. Nagbuo ng alyansa ang mga to kung paanong huhulihin si Lucio na hindi madadamay ibang tao sa hotel na yon. Nasa 5th floor siya. Ilang beses na rin siyang nakita ng team namin na labas-pasok ng hotel. Nakakapagtaka lang. Sa tuwing lalabas siya ng kwarto nito, may hila-hila siyang malaking maleta. Di muna kami kumilos dahil hinihintay talaga namin dumating kayo. Ngayong nandito na kayo, po pwede na natin siyang pasukin sa hotel room niya at arestuhin. Mahabang paliwanag na isang pulis na kasama nila. Huwag na nating patagalin. Pasukin na natin ang kwarto niya at baka makatakas pa yan. Di natin alam anong milagrong ginagawa niya. Bakit pa naitago nito sa kwarto niya? Salita ni Tyrone. Wait, when did you see him last time? Tanong ni Lucas. Bago kayo dumating. Ngayon hindi na siya lumalabas. Sagot na isang pulis na kasama nila. You said may malalaking maleta siyang hila-hila sa tuwing lalabas siya ng kwarto niya? Wika ulit ni Lucas. Don't you strange notice why every time he leaves the room, he has a big suitcase dragging around? The question is, where does he put the big suitcase? Tanong ni Lemuel. Napaisip din ako sa sinabi ni Lemuel. May posibilidad ba na iba ang laman ng suitcase? Si Victor. Natahimik lahat nang tumawag ang isang polis na nagbabantay malapit kay Lucio sa detective na kasama ni na Lucas. Bad news. Wala na rito si Lucio Salazar? Anong sinasabi mong wala na siya dyan? Binabantayan mo na? Mawawala pa? Ang sabi ng receptionist, hindi rin nila alam. Hindi raw dumaan sa harap. Lahat na dismaya. Maya-maya nang matauhan si Lucas, agad niyang naalala ang pamilya. Dali-dali silang bumalik. Samantala ang mga kapulisan naman ay nag-iwan dahil kinakailangan nila imbestigahan ang kwarto na nilayasan ni Lucio. Nang malapit ang mga to sa hotel na pinagstayan ni Lucas, doon naman nagkaroon ng isang malaking trahedya. What's going on? Nagtatakang tanong ni Tyrone. Kalmado lang si Lucas, ngunit may masamang kutob ito. Maya-maya, may hinila si Lemuel na isang lalaki at saka nagtanong. Ano nangyayari dito? Anong meron? May pinatay. Natagpuan sa hagdan sa fire exit ng hotel, kaya lahat pinapakalma ng staff. Nagkatinginan ang mga ito. Samantala si Lucas ay kalmado pa rin. Hawak ang telepono at tinatawagan si Amor. Di sinasagot ang tawag nito. Ilang minuto lang nakalipas. Halos may estatwa si Lucas na makita si Amor na alalay ng dalawang kapulisan. Diretsong tingin ni Amor at wala sa kanyang sarili. Amor? Amor! Bulalas ni Tyrone. Kumaripas ang takbo papalapit sa hipag nitong wala sa sarili habang ang mga tiyuhin na may dali-daling dumapit sa babae. Nang bumalik sa wisyo si Amor, doon lang siya napalingon kina Tyrone at sa tatlong tiyuhin. Maya-maya ay napatingin din siya kay Lucas saka ngumiti. May sinasambit na kung ano kay Lucas habang walang nakikitang takot sa mga mata ni Amor.